Napakaganda po mga kaistorya ng nangyari ngayon sa Pilipinas. Yumaman po tayo. Yan ang literal na termino po na gusto kong sabihin mga kaistorya dahil literal po, iyan po ang sinabi ng World Bank. Maaari pong yung mga nagagalit kay PBBM ay kukontra pero wala naman silang magagawa kasi nga World Bank po mga kaistorya ang may sabi. At ito pa po ang maganda. Dahil po sa progreso ng ekonomiya ng Pilipinas ay tinataya po mga kaistorya na papunta na tayo sa doon sa antas na first world country. Kasi sa nakalipas po mga kaistorya na humigit kumulang 4 na dekada o 40 taon, sa wakas ngayon ay nangyari na po na mula sa mahirap na bansa o yung third world country na tinatawag, tayo ngayon ay nailagay na po sa hanay ng mga bansang may kaya. Ano po? Yumaman nga mga kaistorya. At tinataya na mula sa kalagayang may kaya, tayo ay papunta na mga kaistorya sa kalagayang yung tinatawag na first world country na yung mga mayayamang bansa sa mga susunod pa po mga kaistorya na dekada. Abay salamat naman dahil maganda po pala ang projection, maganda po pala mga kaistorya ang ginagawang pagtatrabaho ngayon ng atin pong gobyerno. Natupad na po sa wakas yung pangarap, yung target ni PBBM na sa ilalim ng kanyang termino mga kaistorya bago matapos ang taong 2028 ay mailagay tayo sa kalagayang may kaya o yun pong tinatawag mga kaistorya na second world country or middle income economy. World Bank mismo ang may sabi niyan, inuulit-ulit natin dahil alam natin kukontra yung mga DDS. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaistorya. Paki-share po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Tayo naman mga kaistorya, alam nyo naman ang karakter ni Juan Historiador. Ano ho? Lagi na pong lehitimo at beripikado ang ipinapakita po nating mga sources. Ano ho? Mga references. Ano ho? Mga kaistorya. Kaya hindi nila pwede sabihin tayo nag-iimbento, ano ho, nagawa-gawa lang natin yung mga ibinabalita natin sa mga manunood. Tingnan ninyo. Balita ng ABS-CBN. PH hits upper middle income status World Bank. O kukontra pa ba sila? Sasabihin pa ba nilang fake news? Ano ho, mga kaistorya? Breaking, the Philippines is now classified as an upper middle income country by the World Bank. Ayan, hindi naman ika namin maramdaman. Hindi nyo talaga mararamdaman dahil sinasadya nyong maging manhid. Ano, mamaya, lilinawin pa natin, mga kaistorya, iisa-isahin pa natin. Ito pa, ang sabi, ito, balita po ni GMA News ito, basahin ko muna ni IBC, basahin ko muna ha, mga mainstream nga po, mga beripikado at lehitimong balita ito. Fellow upper middle income countries. Napabilang ang Pilipinas sa upper middle income countries, UMIC category ng World Bank matapos umabot sa $4,850 ang gross national income ng bansa sa Southeast Asia, kabilang ang Vietnam, Indonesia, Thailand at Malaysia sa mga bansang nasa ilalim ng UMIC tier. Ang GNI per capita threshold ng World Bank para sa nasabing classification ay mula sa $4,636 hanggang $14,375. Kasabay na umangat ng Pilipinas mula sa lower middle income patungong upper middle income status ay ang bansang Vietnam, Jordan, Micronesia at Sri Lanka. Samantalang mula sa low income ay inilipat ng World Bank ang bansang Togo papunta sa lower middle income status. Tingnan ninyo yung illustration. Mga kaistoryan, napakaganda ng nangyari sa Pilipinas. Para maintindihan po natin, ano bang ibig sabihin talaga nito? Yung bang literal, sa literal, sabi po ng
Office of the Executive Secretary, good news, nakamit na ng Pilipinas ang upper middle income country. Ayan no, mga kaistorya no. Alamin sa mga sumusunod na infographics kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo at sa bawat pamilyang Pilipino. Sige, palakihin natin ito. Itong illustration po ng Office of the Executive Secretary. Ano ang ibig sabihin ng Upper Middle Income Country or UMIC? Ang Upper Middle Income Country ay titulo o kwalifikasyon na ibinibigay sa isang bansa na may mataas na kita at mas malago na ekonomiya. Tandaan ninyo, uulitin ko yung maraming beses ko nang sinabi sa aking mga vlogs ng Pilipinas, nang inabutan ni PBBM, mga kaistorya, nang maupo siya bilang presidente ng Pilipinas, ang inabutan niyang bansa, ang inabutan niyang gobyerno ay bagsak, lugmok, baon sa utang. Bakit kamo? Kasi nalugmok po tayo mga kaistorya sa dagok ng pandemya. Alam na alam natin na totoo ang sinasabi ng inyong lingkod. Literal na bagsak ang ekonomiya natin noon at apektado ang halos lahat ng sektor ng bansa natin. Mula po mga kaistorya sa agrikultura, sa edukasyon, sa pangkalusugan, lahat po bagsak. Maging ang investments sa Pilipinas, alam nating bumulusok. Pero mula sa kalagayang lugmok mga kaistorya, sabi ko nga, pag ang isang presidente ng Pilipinas mula sa kalagayang lugmok at bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ay nagawa niyang maiangat, mga kaistorya, napakagaling ng presidenteng iyon. Ang nangyari mga kaistorya, hinigitan pa ni PBBM yung sinasabit, ine-expect natin. Bakit kamo? Abay, hindi lang po ni PBBM na iangat ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa kalagayang lugmok, kundi naihanay pa po niya sa mga mabibilis umunlad na ekonomiya sa mundo. Ito na nga ang katibayan. Mismong World Bank na mismo ang nagsabi na tayo ay kasama na sa upper middle income country o dun sa mga bansang maunlad ang ekonomiya. Yumayaman nga mga kaistorya. Kaya tamang-tama yung termino na binanggit ko kanina na mula sa mahirap ay tayo ngayon ay may kaya. Okay, ang sabi pa dito, pasok ng Pilipinas sa UMIC, pasok ng Pilipinas sa pamantayan ng World Bank, matapos umabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng taong 2025 partida, may mga hadlang pa yan, may mga headwinds pa yan. Imagine ninyo kung gaano kaganda ang trabaho at kagaling ang ginawang performance ng gobyerno natin. Ano ba yung mga headwinds na binanggit natin? Yan yung mga hadlang para po ang ekonomiya ng Pilipinas ay mabilis na umangat. Ano yung mga hadlang? Meron kasi mga kaistoryang mga internal at external. Sa external mga kaistorya, ang unang-unang naging hadlang, inabutan ng administrasyon ni PBBM, giyera between Ukraine and Russia. Pagkatapos ito pa, yung giyera sa Middle East. Ang epekto niya, nagtaasan ang presyo ng crude oil. Pagka crude oil ang tumaas, matik, mga kaistorya. Ang inflation biglang taas. Ang lahat ng mga bilihin at produkto, serbisyo, biglang taas ang presyo niyan. Nag-i-spike ang inflation niyan. Mga kaistorya. Natotoo naman pong nangyari. Internal. Ito pa mga kaistorya. Sa internal kasi, meron po mga kaistorya yung tinatawag na human intervention. Mga kaistorya? Mga gawa ng tao. Ano yung mga gawa ng tao? Isang halimbawa dyan, yung gulo sa politika. Isang halimbawa dyan, yung pinasabog ni PBBM na flood control corruption na malala, na ibinato nga sa kanya, siya pang sinisi, mga kaistorya. Ito pa, meron pa mga kaistoryang yung mga internal headwinds na hindi kontrol ng tao, kagaya po ng mga kalamidad, bagyo, baha,
lindol na alam nating nangyayari at patuloy na nangyayari dito sa bansa natin. Ano ho, mga kaistorya. Sa kabila po ng internal at external headwinds na yan, mula sa kalagayan pong lugmok, hindi lang naiangat ni PBBM, kundi naihanay pa sa mga ekonomiyang mabibilis umunlad sa mundo. O kita ninyo kung gaano kagaling ang pagtatrabaho ng gobyerno ngayon. At dahil nga maganda ang projection, ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, ang sabi pa ng mga eksperto, papunta na tayo doon mga kaistorya, sa upper income, ano ho, yung sa first world country, yung talagang mayaman na, hindi lang basta may kaya. Aba, ang reference natin, hindi naman galing kung saan lang. Center for Research and Communication. Kita ninyo? Legit na legit. Ano ho? Ang sabi, basahin ko ha. Ito yung masasabi ko. Sinabi ko na dati eh. Magaan na kako ang tatrabahunin ng susunod na presidente ng Pilipinas dahil naiprepara na, nasimulan na, naigayak na ni PBBM lahat. Kumbaga, si PBBM ang nagtanim, nagpalago, yung bunga aanihin na lang ng mga susunod na administrasyon at susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Basahin ko ha. Dahan-dahanin ko. The decade is spanning 2040 to 2050 kasi ang estimate po mga kaistorya ng mga eksperto ay more or less about 20 years or so ay magiging first world country na tayo. Aabutin pa natin yan pagka tayo po ay mga kaistorya pinagpala pa ng Panginoon. Possible talagang abutin pa natin yan. Ang sabi, the decade is spanning 2040 to 2050, the Philippines will attain an annual per capita income of more than $12,000 in today's prices, which will bring its economy to the high income level from the upper middle income status in which we will find ourselves in 2024. More importantly, nakalipas ng 2024 kasi yan yung unang target ni PBBM taon 2024, 2025. Kaya nga lang may mga nangyari, mga kaistoryan, alam na natin yun, wag na nating banggitin pa. Ngayon 2026 natupad na, mga kaistoryan. More importantly, because of enlightened economic policies, marami ngayon si PBBM na mga in-improve at binagong polisiya, maging sa mga infrastructures, mga kaistorya. Kaya, ito na. Alam niyo ba, isang malaking hanlag daw yung korupsyon sa pag-unlad ng ekonomiya. Kaya nga, pinaputok ni PBBM yan yung flood control corruption na yan. Mga kaistorya. At ako, ini-expect ko, sana naman hindi tayo mabigo sa expectation natin, na pagkatapos ng termino ni PBBM, malesen man lang yung korupsyon sa gobyerno natin. Hindi man yung, alam niyo, hindi talaga ma-wipe out yung korupsyon na yan eh. At least malesen man lang, mga kaistorya. More importantly, because of enlightened policies or economic policies, I expect our future leaders will implement this level of per capita income, will make it possible for all Filipinos to enjoy a strongly rooted, comfortable, and secure life, as stated in the vision statement of NEDA in its Ambition 2040 Declaration. At malaki ang potential natin. At malaki ang asset natin para matupad yan, mga kaistorya. Nandito sa baba. Basahin ko ha, sa ibaba, mga kaistorya. Wag na yung gulay-gulay sa taas, ito na lang. Philippine economy is its young and growing population. Batang-bata ang populasyon natin. Labor force. Labor force talaga, mga kaistorya. Unang-una, na contributor kasi talaga yan sa pag-unlad ng ekonomiya. Kasi pagka mahina ang labor force mo, paano ka naman uunlad? Mga literal na mga manggagawa, yung mga papasok na investors, mga labor force ang hanap niyan. Hindi kagaya po ng bansang Japan at saka ng China. Tumatanda po ang demographics nila, mga kaistorya, populasyon yun, tumatanda. Pagka sinabi mong tumatanda ang demographics ng isang bansa, demography, mga kaistorya, apektado nun, labor force, economy, armed forces. Tinataya po, mga kaistorya, na mahigit sa kalahati ng populasyon ng China ay mawawipe out kasi nga matanda na So meaning, apektado nun yung pag-unlad nila.
at posibleng bubulusok sila. Alam niyo, ganun din ang sitwasyon po sa Japan. Iba tayo, mga kaistorya. Sa halip na tayo ay pabulsok sa mga susunod na dekada, ay tayo po, mga kaistorya, ang demography natin, ang populasyon natin, ang labor force natin, papaangat. Providing a huge domestic market for all types of investors, as well as the human resources needed by the world in the form of our overseas Philippine workers in the PPO IT sector, the entire field of agribusiness, from farming to post-harvest cold storage. Si PBB ang nagpapagawa ng maraming cold storage ngayon sa buong Pilipinas. Supply chain, at ito pong nakalimutan ko ang termino nito eh. Yung supply chain, seguridad ng supply chain, kapartner ang Amerika. Ginawan ko na ng dedicated content yan eh. Ilang hektarya itatayo sa Luzon para ma-secure lamang ang supply chain. Naku, talagang visionary yung presidente natin. Eh, well, may pagmamanahan. From supply chain and logistics, food processing and retailing has attracted the younger generation as a choice of career or entrepreneurial venture. Domestic tourism also proved to be more resilient than its foreign counterpart, which is expected to recover only in 2023 or even later. Anong taon na ngayon? Ibig sabihin, mas maganda na ang lagay ngayon, 2023 pa, yung taong binanggit. Napakagaling! Napakagaling nang nangyari. Ano daw ba ang ibig sabihin nito? Para sa bawat individual na Pilipino. Nakikinabang ba talaga ang bawat individual na Pilipino sa paglago na ito ng ekonomiya, pagyaman na ito ng ekonomiya ng bansang Pilipinas na tinatawag na upper middle income economy? Kasi may sasabihin, naku, lumago naman utang ng Pilipinas. Di naman namin maramdaman. Yung mga nagmamanid-manidan at saka yung mga tamad, di nila yan mararamdaman. Kung ang pag-uusapan naman, lumaguhi ka ang utang ng Pilipinas, nasa 18 trillion pesos na ang utang ng Pilipinas. Hello? Okay ka lang? Kung ang bansang Amerika nga, na first world country na, kung ang bansang China nga, kung ang bansang South Korea nga, kung ang bansang China, kung ang bansang Singapore, ang bansang Canada, naku, baka hindi ninyo ma-imagine kung gaano kalalaki ang utang ng mga yan. Mga first world country na nga, nangungutang pa. Pilipinas pa kaya ang hindi? O, wag ninyong bulahin ang mga Pilipino. Doon lang tayo sa totoo. Di ba, mga kaistorya? Para bagang sinasabi natin Pilipinas lang ang umuutang, lumalaki ang utang at hindi ang ibang mga bansa. Aba, kasinungalingan yan. Yung mga umiidolo sa China, baka di ninyo alam. Baon sa utang ang China. Mas malalang higit kaysa sa Pilipinas. Baka di ninyo alam yan. Lalo na ang Amerika. Baka di ninyo alam yan. Di ba? Ang Japan nga na may surplus eh. Napakalaki din ang utang eh. O di ba? Doon lang kasi tayo sa totoo. Huwag nating bulahin ang mga Pilipino ha. Huwag nating iligaw. O ano daw ang ibig sabihin nito? Sa bawat mamayang Pilipino, makikinabang ba talaga? Sige, basahin natin. Does this mean Filipinos are wealthier? The latest classification applies to the country as a whole, pangkabuuan, hindi pang bawat individual na Pilipino o pampamilyang Pilipino, based on its average and not to individual households. Gaya ng paliwanag ko kanina. This reflects the overall size and average income of the economy and not the financial situation of every citizen. Hindi dito binabasihan kung magkano yung laman ng bulsa ng bawat mamamayang Pilipino o kung magkano yung kinikita ng bawat mamamayang Pilipino. Pangkabuuang kuan po ito, pambansa We acknowledge that income disparities persist and many continue to face economic difficulties kahit sa mga first world country, kahit pa sa China at Amerika, may mga economic difficulties po yan. Our priority is to ensure that growth becomes more inclusive and its benefits reach all Filipinos. Dip-dip ang may sabi po niyan. What changes for Filipinos? Anong magiging pakinabang niya ng bawat isa sa atin? The new classification does not automatically mean higher salaries, lower prices, slower inflation, or a change in taxes. It is instead an international benchmark used by the institutions to guide lending and development
programs. According to the DepEd, the upgraded status is expected to boost the country's credit profile, lift investor sentiment, may binabanggit ng investor, and open doors to higher quality investments that create better employment for Filipinos. Kumbaga, mga kaistorya, maganda yung credit rating ng Pilipinas. Maganda yung standing natin. At dahil po dyan, mga kaistoryan ho, nag-a-attract po yan ng mas maraming mga investors. At ginawan ko nga ng dedicated content under this administration of PBBM. Mga kilalang investors pa sa buong mundo pumapasok sa Pilipinas. Pag may investors, may employment. Meaning, literal, bawat individual na mamamayang Pilipino nakikinabang at makikinabang. Sino ba rito ang hindi nangangailangan ng trabaho? Tamad na lamang siguro yung magsasabing hindi. Di ba? Mga ka-istor, actually meron pa ako dito kaninang hindi na dito pa tayo. Ay ito literal na Tagalog. Babasahin ko po. Ano ang ibig sabihin nito para sa ordinaryong Pilipino? Tayo na yung tinutukoy. Ano po? Mas maraming trabaho, mas maraming negosyo at pabrika ang maaaring magbukas. O di makikinabang bawat mamamayang Pilipino. Mas maraming investments, gaya na nga ng paliwanag ko kanina, mas maraming lokal at dayuhang kumpanya ang maaaring mamuhunan sa Pilipinas. Mas lumalago ang ekonomiya. Mas maraming industriya ang lumalawak at lumilikha ng kabuhayan sa iba't ibang sektor. Mas mataas ang potensyal na kita habang lumalago ang ekonomiya. Mas dumarami ang oportunidad para kumita at umangat ang buhay. Paano naman Juan Estrador aangat ang buhay? Yung sweldo ng mga manggagawang Pilipino, hindi sisihin nyo yung mga mambabatas. Sisihin nyo yung mga yan. Sila ang may kasalanan yan. Pati na po yung contractualization, labag po yan sa konstitusyon, labag yan sa karapatan ng mamamayang Pilipino, inaprubahan. GMA administration yata noon. Di ba mga kaistorya? Itong ekonomiya natin, kung luluwagan po ng mga mambabatas ang restrictions po sa konstitusyon natin, yang sa Article 12, National Economy and Patrimony, mga kaistorya, kung aamyendahan nila yan, dadagsa ang mga investors dito sa Pilipinas, dadami ang patrabaho, kusang aangat ang pasweldo sa mga mamamayang Pilipino. Hindi na kailangan pang utuin at bulahin ang mga mamamayan na tuwing may ipapasang batas ang isang mamabatas na dagdag pasahod na kakarampot, puging-pugi yung mamabatas eh. Alam nyo, pag naluwagan ang restrictions yan at naamyendahan niyang economic provision ng 1987 Constitution na sinisiraan ng mga, nakikita ko, mga mambabatas din na politiko eh. Mga senador pa nga eh. Sinisiraan eh. Binubula ang taong bayan eh. Mga kaistorya eh. Pero pag naluwagan yan, mga kaistorya, magkakaroon ng surge. Dadagsa ang mga investors, mag-aagawan sila sa mga manggagawang Pilipino. Kusa silang mga kaistorya, magpapataasan ng offer ng sweldo para sa kanilang kumpanya pumasok yung manggagawa. Ang kaso lahat po mga kaistorya ng charter change measures po na isinulong, lahat yan ni-reject po ng Senado. Kaya sisihin ninyo, mga senador karaniwan, kumukontra. Silang sisihin po ninyo, kung bakit ang mga manggagawang Pilipino hindi umaangat basta-basta ang sweldo. Totoo yan, hindi po bulahan yan. Real talk po yung sinasabi ko sa inyo na yan. Kasi hindi lang naiintindihan ng mga mamamayang Pilipino. Dito nga sa Pilipinas mga kasto, hindi natin maitatanggi na ang sistema ng politika dito sa Pilipinas. Bulahan. Binubulang mga mamamayang Pilipino. Ito pa. Hindi pa ito ang finish line. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung nararamdaman ba ito ng bawat pamilyang Pilipino. Nararamdaman. Alam nyo, mas magaan na po at mas mabilis ang makahanap ng trabaho ngayon kaysa dati. Hindi ako pwedeng bulahin dyan. Dati po akong manggagawang Pilipino. Lahat ay halos nasabakan ko bilang manggagawang Pilipino mula po mga kaistorya doon sa utak ang ginagamit hanggang sa katawan ang ginagamit na kayod kalabaw na sinasabi o ulanan inita, nasubukan ko yan. Ngayon mas magaan.
mas madaling makahanap ng trabaho. Nararamdaman na, hindi lang yan mga kaistorya, ang kukontra lang dyan kasi talaga, yung mga gustong yung mga galit na galit kay PBBM. Ano pa daw ang ginagawa ng pamahalaan? Pabababain ng presyo ng bilihin, lumikha ng mas maraming trabaho, hikayatin ang mas maraming investments, pabilisin ang mga proyektong pang-infrastruktura, pagandahin ang edukasyon at kasanayan ng mga manggagawa, palakasin ang ekonomiya laban sa mga krisis at sakuna, palawakin ang public-private partnership at domestic capital markets. Alam nyo yung public-private partnerships na yan sa mga infrastructure projects ng gobyerno. Hindi mo pwedeng sabihin may korupsyon dyan. Ay, yung mga infrastructures po yan eh. Bakit? Ay, mga pribadong entity ang nagbabudget, nagbibigay ng budget, hindi galing sa gobyerno ang budget. O di walang korupsyon. Di po ba? Alam niyo, talino lang talaga, utak lang talaga ang kailangan gamitin eh. Di po ba? Mga ka-istorya, anyway, tuloy pa po tayo, hindi pa natatapos ang good news natin. Ito po si PBBM, yung message po niya tungkol po dyan. Sige, i-play po natin. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle-income country. After nearly 4 decades as a lower middle-income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Yan! Sinong nakagawa niyan? Si PBBM lang. Di ba, mga kaistorya, mula po sa Cory administration, ilang presidente yan? Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, Rodrigo Duterte. 6 na presidente, di nila nagawa yan. Di ba? PBBM lang palang makakagawa eh. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. Yeah. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. Anong bagsak nun? Para sa bawat mamamayang Pilipino, trabaho, kita, di ba? This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Maraming salamat po. Every Filipino family will benefit that, even those DDS families. Mga ipokrito nga, di ba? Di ba, mga kaistorya? Ito pa, good news pa ito ha. Hindi nakakapagtaka na naging upper middle income economy tayo kasi umabot daw po sa kabuang $7.87 billion ang merchandise exports ng Pilipinas para sa buwan ng Mayo ngayong taon. 7.6% na mas mataas kumpara sa $7.32 billion na naitala noong nakaraang taon batay sa preliminary data ng PSA. Wow! Yun lang masasabi ko eh. Wow! Mapapa-wow ka na lang talaga. Ay, di ba mga kaistorya? Ito pa, hindi pa tayo natatapos eh. Si BBBM ngayon nasa Canada. Partnership na naman po ito. Strategic partnership. Pag sinabi mong strategic partnership, trade and security. Pag sinabi mong security, defense. Pag sinabi mong trade, economy. Diba, mga kaistorya, ganda talaga nang nangyayari ngayon. Matindi ang paggalang ng Canada kay PBBM. Nandun siya sa Canada ngayon, mga kaistorya. Ito, may kinalamang balita po dyan. Together with Prime Minister Mark Carney, we begin a new chapter in the enduring friendship between the Philippines and Canada, one built on trust, shared values, and the belief that nations achieve more when they work together. By elevating our nations to a strategic partnership, we are working
to conclude a bilateral free trade agreement. Sabi ko na sa inyo, trade ekonomiya. Expand trade and investments. Hindi po ba? Strengthen cooperation and defense. Tama-tama talaga yung mga binabanggit ko sa inyo. Ano ho? Energy and critical minerals. Protect and create more opportunities for Filipino workers and deepen our ties in tourism and culture. These are partnerships that will create jobs, strengthen our economy, and open more opportunities for Filipinos here at home and for our kababayans in Canada. Wow! Yun na lang masasabi ko talaga Wow! Mapapawaw ka na lamang po talaga. Ano ho, bagha ka istorya. Yan po ang mga magagandang balita at impormasyon, komentaryo, kritisismo, opinion, reaksyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Pakishare naman po at pakilike ang good news na ito para malaman ng ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.